sa liga ng ating panahon. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ayon po kay Pag-asa Weather Forecast, sa ngayon po ay wala naman po tayong namamataan na anumang sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto dito sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Pero syempre panatilihin pa rin po natin ang pagiging updated sa mga pagbabago sa liga ng ating panahon. Samantalang ngayong gabi po patuloy naman sa pag-iral itong easterlies o hangin mula sa silangan at yan po ay particular na makakaapekto dito yan sa eastern section ng Pilipinas. Ang buong bansa naman po ay makakaranas pa rin ng maaliwalas sa panahon. Asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang pong chances ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At alam niyo po ba na ang easterlies din na ito ang dahilan kung bakit napakainit nasa natin ngayon? Sa katunayan dito po sa Science Garden sa Quezon City na itala po ng Pag-asa noong araw ng Sabado ang pinakamataas na temperatura na umabot ng 36.2 degrees Celsius. So far ito na ang pinakamataas na temperatura dito po yan sa Metro Manila for this year. At dahil na pag-uusapan na rin po natin itong temperatura, ngayong tag-init po ang panahon, kaakibat din po nito ang tinatawag naman natin na heat index. Ang heat index ay nakukuha kapag naidagdag po ang temperatura, ganun din po ang relative humidity. Ito rin po ang tumutukoy sa kung gaano talaga kainit ang mararamdaman ng ating katawan. At i-check po natin para po bukas, April 2015, unahin po natin dito sa Metro Manila. Yung maximum temperature po natin posibleng umabot ng 35 degrees Celsius. So yung heat index posible po yan namang pumalo ng 38.4 degrees Celsius. For Metro Cebu naman, ito pong maximum temperature yan po ay 33 degrees Celsius at yung heat index posible po itong umabot ng 37.3 degrees Celsius. At panghuli po natin dito naman sa Metro Davao, yung pong maximum temperature bukas ay posible pong umabot ng 34 degrees Celsius, kaya naman yung heat index ay maaari pong umabot ng 37.9 degrees Celsius. Samantala dahil po sa matinding init ng panahon at sa kakulang big-ulan, nakakaapekto na ang dry spell sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ang dry spell ay nangyayari kapag ang rainfall conditions sa isang area ay mas mababa sa normal sa 3 magkakasunod na buwan o kaya naman ay 2 magkakasunod na buwan na nararanasan ang way below normal rainfall conditions. Naglabas po ang Pag-asa ng mga lugar na apektado ngayon ng dry spell at kabilang po dito, unahin po natin sa Luzon, ang Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Batanes at ganun din po ang Pampanga. Kasama rin po dito sa Luzon ang Tarlac, Zambales at ganun din ang Palawan. Sa po tayo kasama dyan ang Negros Occidental, Negros Oriental at ganun din po ang Bohol. Sa Mindanao area naman, kabilang po dito ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at pati na rin ang Camiguin. Dito sa Mindanao, kabilang din po dito sa mga affected areas ang Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, South Cotabato, Sarangani, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Basilan, Lanao del Sur at pati na rin ang Sulu. Sa astronomiya, magpapakita sa ating kalangitan ng waxing crescent moon at para po ngayong gabi, April 20, 2015, ito po ay 5% illuminated. Nagkakaroon ng ganitong ang buwan ay halos kalinya ng ating mundo at ng araw. Ibig sabihin, a part but less than half of the moon is illuminated by direct sunlight. At dahil ito po ay lumiliit o nababawasan pa, tinatawag natin ito na waxing. Para naman sa ating sunrise bukas, yun po ay 5:39 ng umaga at ang sunset po natin ay 6:11 ng gabi. At yun po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update sa News Live. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat.